Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga tigapasay, mga tigametro Manila. Dito po tayo. Salamat na marami. Nagagaling po sa iba't ibang lugar. Sige po tayo. Ito po sa itong speech ko. Tayo pagbigyan niyo po ako at ibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang nakasabugan ng Granada. Kaya naman kayo, wala po kayo maririnig ng na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa panahon ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita niyo naman pala, nakita niyo naman po, narinig niyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi naman ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan niyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Makikita niyo naman po ang galing na aming hinaharap. Kaya malakas po ang loob ko para makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakagaling, napakahusay po at bukod pa rin, napakamabuti na tao lahat ng aming kandidato. Kung iisa-isahin po natin, kaya alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig ko na yung kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan sa serbisyo publiko. At pag pinagsama-sama natin, lahat po na ito, ang napakagaling, ay ako, talaga naman, nakakagulat at nakakatuwa na makita na meron tayo mga nagsiservisyo sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Tingnan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi mo nyo nabibilang. Sabihan ko sa inyo, wala po sa kanila ay naging senador na. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Lahat po yan, dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka nailumpok na sila sa kanilang posisyon bilang senador ulit, ay makikita po natin, hindi na po sila kumakapa-kapa sa kanilang trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin, alam na po nila ano ang pangangailangan ng tao dahil habang buhay na silang nagsiservisyo sa inyong lahat. Ito naman ang nanggaling sa House of Representatives, ang naging congressman. Nandito po, naging congressman, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi na po sila bagito sa ganitong klaseng trabaho, subok na sa mababang kasuluhan at sa batasan. At meron din po sa ating mga kasama rito na umupo na sa tinatawag na cabinet rank position. Ibig sabihin, nasa katumbas ng isang sekretary na nakalihim ng isang departamento. Andiyan po ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Abalos, na napakaganda naging performance na. Andiyan din po. At naging secretary po ng DSWD. At napakita sa atin, kaya po, napakaganda po ng reputasyon ngayon sa buong mundo ng Pilipinas dahil tayo po ay matulungin sa ating mga kababayan. Isa po, sa administrasyon nito, siya po ang nagsimula niyan. Kasama din natin po si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. At siya po ay nagbigay ng tulong at nagdala ng lahat ng pangangailangan ng mga naging biktima, mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At kasama na rin natin si Senator Tolentino na gumaan din po sa MMDA. Nakakita na kami nyo. At dahil napakahirap po na trabaho yan, kagaya na napanggit ni Mayor Penhon, ni Secretary Penhon, sinabi nga niya. Kaya ang kanyang tinutulungan pag MMDA ka ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga ibang lungsod, lahat ng ibang bayan na nasasama sa Metro Manila. Kaya po, ngunit yung mahirap na trabaho yan ay nagawa na at maganda ulit ang kanyang performance. Alam nila ang gobyerno, kabisado nila mula sa matataas na posisyon at hindi na sila nagdadada. Basta daldan ng daldan, gawa lang sila ng gawa, trabaho lang sila ng trabaho. They will stand in the Senate
not to oppose, but to propose. Ibig sabihin, wala silang hinahanap na panggulo. Wala silang iniisip na pagwatak-watakin ang Pilipinas. Wala silang iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Narinig nyo rin po ang tatlo sa aming kandidato na naging gobernador. Andyan po ay yung aming kapatid, naging gobernador ng lungsod namin sa Ilocos County. Andyan din po ang Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang napakalaking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Meron din po tayo mga mayor ng mga malalaking lungsod. Andyan din si Mayor Labanos dati sa Mandaluyong kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakilala sa magandang pangyayari sa Mandaluyong. Andyan naman si Mayor Abby Binay. Mayor Abby Binay na maraming dalampala galing sa Makati. At siya po ay humawak ng Makati, yung pinakabayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung makakalain po ninyo, na dahil maraming pera, maraming pondo, ang isang lungsod ay madali ang trabaho. Hindi po, mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pagpaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Andyan din po ang si Senator Tolentino na naging mayor naman ng Tagaytay. At huwag natin mga katalimutan na alam niyo po, baka hindi niyo po alam, na ang unang Senator Soto ay ang kanya ay si Senator Vicente Soto na galing naman sa Cebu. At hindi lamang yun, si Senator Soto din ay dumaan din sa LGU, dumaan din sa local government. Dahil Vice Mayor naman siya ng Quezon City. Kaya makikita ninyo, napakalawak na ang kanilang karanasan, napakalalim na ang kanilang dedikasyon sa trabaho ng pagsiservisyo sa publiko. Hindi po natin kinakalimutan ang ating mga kababayan. Dahil apat po sa ating mga kandidato, apat po sa kanila ay babae. Hindi naman po napangkalaniwan ng babae. Matagal ko na pong kilala silang lahat. Ang titibay nitong mga ito, makala mo sa dapat nila parang mga sundalo. Kaya maaasahan ninyo na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mga kababayan at maririnig ang boses ng kababayan sa Senado. Kung sa pambabatas naman, apat po sa kanila ay abogado. Ang abogado po, nandito si Benhar Abalos, si Abby Binay, si Pia Cayetano, si Tom Tolentino. Puro po magagaling na abogado, sanay na sanay simulan na magandang pagbakas na hindi na kailangan pag-aralan ang mga bagong pangangailangan, ngunit alam na nila dahil nasubukan na nila at nadaanan na nila. At problema naman, pag sa mga pagsama-sama ng mga abogado, alam mo naman, magkasama po na lahat yan. At laging magandang usapan. Hanggang napot na usapan na nagtatago sila kung sino yung pinakamagaling na abogado. Yun lang naman ang problema. At sa pagkagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, tignan po natin kung saan sila po nagaling. Kahit natin, Senator Manny Pacquiao, ng Bukidnon, Sarangani, at Jensan. At sinunod po naman na Dabawenyo ay siya'y lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu, kung saan na-destino ang kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Ang nanay naman namin ni Aimee ay, alam ko naman siguro, si Imelda, 100% maray po. At alam natin, baka hindi nyo po nalalaman, ang mga ninuno ni Camille Villar, sila po ay nanggaling sa Iloilo. Mga Iloilo po. Mga kababayan, malinaw po sa kanilang pagtalumpati at sa kanilang mga pinapanalangin para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kauntaran. Hindi mag-aaway-away, hindi ang pag-aapil. Ang kailangan po natin ay manunlad. Hindi po nananakot. At hindi nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes ng kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad.
Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit na pagpapigil lahat. Tayo po ay ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan tumaan sa matubong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa iligal na mga industriya tulad ng Pogo na naging ugat ng krimen at karahasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, disente, sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya tayo na, pagkaisa muli tayo kagaya ng ating ginagawa kapag tayo'y nakaharap sa krisis, pagkaisa po tayo at sabay-sabay natin tulungan, suportahan at iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pasay! Mabuhay ang Metro Manila! Mabuhay ang alyansa! Maraming salamat po sa inyo! Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.